Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Ang babae sa ating kwento ngayon ay kinilalang si Kalyani C. o tawaging nating Kayla, 36 years old. Nagmula siya sa India at siya ay nag-iisang anak na babae ng kanyang mga magulang. Mayroong 3 kapatid na mga lalaki si Kayla at ang mga ito ay may mga profesional na trabaho. Matapos mag-aral, naging isang teacher si Kayla. Ang tatay ni Kayla ay isang abogado at retired Chief Justice ng Himachal Pradesh High Court. Dahil sa trabaho ng kanyang tatay, bantay sarado si Kayla ng mga security personnel. Kaya naman koonti lang at piling-pili ang mga naging kaibigan ni Kayla. Isa nga sa mga naging kaibigan ni Kayla ay ang lalaki na si CP Sidhu o tawaging natin John, 35 years old. Bata pa lamang sina Kayla at John, sila ay malapit na ang magkaibigan. Si John ay isang atleta at ang kanyang sports ay shooting. Ilang beses nang nanalo si John sa mga kompetisyon na ito. Bukod doon, isa ding abogado si John. Tulad ni Kayla, mula din sa maimpluwensyang pamilya si John. Ang lolo ni John ay nagsilbing judge sa Punjab Haria High Court. Ang tatay at kapatid ni John ay parehong mga abogado. Si John ay isa ding advocate na mahilig tumulong sa mga may kapansana na gustong maging atleta. Kalaunan, ang closeness nga ni na Kayla at John ay nauwi sa isang relasyon. At taong 2010 nang magsimula ang kanilang formal na relasyon. August 2015 nang nagpunta si John sa Canada para magbakasyon siya doon ng isang buwan. September 18, 2015 nang bumalik sa India si John. Pagka-uwi ni John ay agad siyang nakipagkita sa kanyang girlfriend. Nag-check-in sa isang hotel sina Kayla at John. At tuwing gabi naman kumakain sa isang sikat na restaurant ang dalawa. September 20, 2015 nang umuwi na si John sa kanyang bahay. Nang kinagabihan, nakatanggap ng tawag si John. Matapos ngang matanggap ang tawag, nagpaalam si John sa kanyang nanay na si Gemma na siya ay aalis. Sinabi naman ni Gemma sa kanyang anak na, "Gabi na, huwag ka nang tumuloy anak." Pero sinabi lang ni John sa kanyang nanay na, "Huwag kang mag-alala ma, uuwi din ako agad." Lumipas ang ilang oras pero hindi pa din umuwi si John. Hating gabi na nang tawagan ni Gemma si John pero hindi na sumasagot ang kanyang anak sa mga tawag. Dahil dito, hiningi na ni Gemma ang tulong ng kapatid ni John na si Jasper. Hinanap naman ni Jasper si John sa iba't ibang lugar na pwedeng puntahan ng kanyang kapatid, subalit bigo siyang makita ito. Bandang 2:00 nga ng madaling araw nang nakatanggap ng tawag si Gemma mula sa isang police station. Sinabi ng mga pulis na naaksidente umano si John at dapat pumunta sila agad sa ospital. Agad namang nagpunta sina Jasper at Gemma sa ospital. Pero pagdating nila sa ospital, nalaman nila na hindi na aksidente si John kundi siya ay pinatay. Nagtamo si John ng mga tama na mga baril. Halos magunaw ang mundo ni na Gemma at Jasper nang nalaman ang sinapit ni John. Sinabi ng mga pulis sa mag-ina na bago nila matagpuan ang labi ni John, may tumawag sa kanila na isang babae. Ang bahay ng babaeng tumawag ay malapit kung saan nakita ang labi ni John. Sinabi din ng babae nang habang siya ay nasa balkonahe ng kanyang bahay, may narinig siyang mga putok ng mga baril. At nang sumilip na siya sa kalye, may nakita siyang isang babae at lalaki na tumatakbo palayo at sumakay sa isang kotse. Subalit hindi daw nakita ng witness na ito ang malinaw na itsura ng lalaki. Pero ang sigurado niya, maikli lamang ang buhok ng babaeng tumatakbo at ito ay naka-ponytail. Sinabi din ng witness na kung makikita niya ang babae na ito ay makikilala niya ang babae. September 21, 2015 nang kumalat sa mga balita ang nangyari kay John. Dahil dito nagkaroon ng pressure sa mga pulis na asikasuhin ang kaso ni John. Lalo na't ang kanyang pamilya ay mga abogado. Agad nilang sinimulan ang investigasyon, subalit dumaan ang mga araw, linggo at buwan, walang naging update sa kaso ni John. At makalipas ang 6 na buwan, lumapit na ang pamilya Sidhu sa gobyerno ng Punjab para ilipat ang kaso ni John sa CBI o parang NBI dito sa ating bansa. April 13, 2016 nang napagbigyan ang request ng pamilya Sidhu na ang CBI na ang humawak ng kaso ng pagkamatay ni John. Ang una nga ginawa ng CBI ay hanapin ang babae at lalaki na nakita ng witness. Subalit hindi nila nahanap ang dalawang individual.
Taong 2017 nang naglabas ng article sa dyaryo ang CBI. Inilagay nila sa article na kung sino man ang makapagbibigay ng impormasyon kung sino ang pumatay kay John, makakatanggap sila ng reward na 41,000 pesos. Nakalagay din sa article na kung sino man ang babae na nakita ng witness ay maaaring ang lumapit sa kanilang istasyon para makausap siya hinggil sa kaso ni John. Ngunit lumipas ang ilang buwan ay wala ding nakuhang impormasyon ang CBI. Kaya naman kalaunan dinagdagan na ng CBI ang reward at umabot na ito sa 90,000 pesos. At tulad ng una, kahit na may reward, wala ding lumapit sa mga pulis para magbigay ng impormasyon sa kaso ni John. December 2020, makalipas ang 5 taon, muling binuksan ng CBI ang kaso ni John. Kinausap ng mga pulis ang pamilya ni John at tinanong nila kung sino ang kanilang pinagsosospetsahan sa pagkamatay ni John. Sinabi ni Gemma sa mga pulis ang mga katagang, "Sinabi ko na to sa inyo noon at uulitin ko ngayon. Isa lang ang pinagsosospetsahan ko sa pagkamatay ni John, ang kaibigan niyang si Kayla. Dapat kinwestiyon niyo na siya dati pa." Sinabi pa ni Gemma na kahit hindi pa ang CBI ang nag-iimbestiga, sinabi niya na sa mga pulis na tanungin si Kayla. Pero tingin ni Gemma dahil si Kayla ay anak ng dating Chief Justice, natatakot ang mga pulis na kausapin ang babae. Kaya naman nangalap na ng mga ebidensya ang mga pulis para magkaroon sila ng basehan sa pag-e-interrogate kay Kayla. Binalikan ng CBI ang hawak nilang cellphone ni John na regalo pa umano ni Kayla. Ngunit katakatakang borado ang lahat ng data sa cellphone. Humingi naman ng tulong ang CBI sa FBI sa Amerika para ma-retrieve ang mga data sa cellphone ni John. At maswerte ngang na-retrieve nila ang mga data dito. Nang nakuha nga nila ang mga importanteng impormasyon, nagulat ang mga pulis nang malaman na sina Kayla at John ay magkasintahan pala. Maging si Gemma ay nagulat din dahil alam niyang magkaibigan lamang sina John at Kayla. Nahanap naman ng mga pulis ang may-ari ng numerong tumawag kay John ng araw ng krimen. Ang may-ari ng numero ay isang tattoo artist. Kinausap ng mga pulis ang tattoo artist at sinabi nito na hiniram ni Kayla ang kanyang cellphone para tawagan si John. Hindi daw kakilala ng tattoo artist si Kayla ng personal at lumapit lamang si Kayla noon sa kanya para manghiram ng cellphone. Dahil dito, pinatawag na nga ng mga pulis si Kayla para kunin ang kanyang pahayag hinggil sa pagkamatay ni John. Pinatawag din ng CBI ang babaeng witness na nakarinig ng mga putok ng baril ng gabing pinatay si John. Sa opisina ng CBI, nagkaharap-harap sina Kayla at ang babaeng witness. Tiningnan ng maigi ng babae si Kayla. Maya-maya pa, nagsalita ang witness, itinuro si Kayla at sinabing, "Siya ang nakita kong babae na tumatakbo pagkatapos ng mga putok ng mga baril." Dahil dito, inilagay nga ng CBI si Kayla sa kustodiya ng mga pulis habang gumugulong ang investigasyon. Sa investigasyon ng CBI, napag-alaman nila na ang pamilya ni Kayla at John ay magkakilala pa ng taong 1991. Pareho din ang mga eskwelahan kung saan nag-aral ang dalawa. Matalik ding magkaibigan ang mga tatay ni Kayla at John. Nakita ng dalawang tatay ang closeness ni Kayla at John. Kaya nagkasundo sila na ipakasal sina Kayla at John sa isa't isa sa takdang panahon. Hindi naman tumutol sina Kayla at John dahil kalaunan ay nagkaroon naman sila ng relasyon. Gayunpaman, nagbago ang lahat sa pagitan ni John at Kayla nang pumasok na sila sa kolehiyo. Habang nag-aaral si John, sumali siya sa training ng sports na shooting. Nanalo pa nga siya ng gold sa isang kompetisyon. At nag-apply si John para maging isang pulis at siya ay natanggap naman. Pero mas nanaig kay John ang kagustuhan niyang maging isang abogado. Kaya naman nag-aral muli si John ng 3 taon para maging abogado at di kalaunan ay naging isang ganap na abogado. Taong 2007 nang buksan nga ni John ang sarili niyang law firm. Si Kayla naman ay naging isang guro. Bukod doon, lagi ding nag-a-abroad si Kayla para umattend ng iba't ibang mga seminar. Dahil sa pagiging busy sa kani-kanilang mga buhay, tuluyan ang nagkahiwalay ng landas sina John at Kayla. Tila nga naging malabo nang matuloy ang kanilang kasal. Ngunit, muling nagkita isang beses sina John at Kayla. At nagdesisyon sila na ipagpatuloy ang kanilang relasyon at sila nga ay naging masaya. Sinabi pa nga ng tatay ni Kayla na dapat maikasal na ang dalawa sa lalong madaling panahon. Subalit ang lahat ay nagbago ng taong 2013.
May nakita kasi si John sa laptop ni Kyla na naging dahilan kaya nawala ang tiwala niya sa kanyang girlfriend. Nakita umano ni John ang mga masiselang larawan ni Kyla kasama ang kanyang pinsan. Labis na nasaktan si John dahil hindi niya akalain na lolokohin siya ng kanyang girlfriend. Agad namang sinabi ni John kay Kyla ang kanyang natuklasan. Subalit sinabi lang ni Kyla sa kanya na wag nang pansinin ang mga larawan na wala namang kabuluhan. Sinabi din ni Kyla kay John na ang dapat daw nilang pagtuunan ay ang kanilang pagpapakasal. Pero nanindigan si John kay Kyla at sinabing hindi na siya magpapakasal sa babae dahil sa kanyang nabunyag na sikreto ni Kyla. Kinausap din ni John ang tatay ni Kyla at sinabing, paano ko pakakasalan ang anak nyo? May relasyon pala sila ng kanyang pinsan. Maging ang pamilya ni John ay tumanggi ng ikasal si John kay Kyla. At labis naman napahiya ang pamilya ni Kyla nang kumalat nga ang kanyang mga larawan sa iba nilang mga kamag-anak. Ikinuwento naman ni Kyla sa mga pulis ang mga sumunod na nangyari matapos ngang mabunyag ang kanyang mga larawan batay sa kanyang sariling bersyon ng kwento. Sinabi ni Kyla sa mga pulis na dahil sa nakitang mga larawan ni John, hiyang-hiya umano si Kyla. Sa kanyang isip, kailangan niyang gumanti kay John para sa pamamahiya na ginawa nito sa kanyang pamilya. Nang nalaman ni Kyla na umalis si John pa Canada, naghanda siya para patayin si John pagbalik nito sa India. Nagbayad pa nga umano si Kyla ng isang lalaki para tumulong sa kanya na patayin si John. September 20 nang tinawagan ni Kyla si John para sila ay magkita sa isang park. Sinabi ni Kyla na napapayag lamang niya si John na makipagkita sa kanya dahil sinabi niya na hihingi siya ng tawad sa buong pamilya ni John. Nang nasa park na nga ang dalawa, naglakad-lakad sina Kyla at John habang nag-uusap. Pinilit umano ni Kyla si John na ituloy ang kanilang kasal. At nang humindi si John, dito na daw may tinawagan si Kyla sa kanyang cellphone. Ang tinawagan ni Kyla ay ang lalaki na kanyang binayaran para ipapatay si John. At nang dumating na nga ang lalaki na ito sa crime scene, sunod-sunod na putok ng tama ng baril ang tumama sa abogadong si John na agad niyang ikinamatay. Sinabi din ni Kyla sa mga pulis na 2 beses niyang binaril si John. Dahil dito, noong June 15, 2022 nang inaresto si Kyla ng mga pulis. Siya ay kinasuhan ng murder, criminal conspiracy at causing the difference of evidence habang hinihintay niya ang trial. Hindi naman sinabi ni Kyla kung sino at saan matatagpuan ang kasabwat niya sa pagpatay kay John. Ayon nga sa mga netizens, ang kasabwat ni John ay posibleng ang boyfriend niya na kasama niya sa mga masiselang larawan. Marami nga ang hindi makapaniwala na ang edukadong katulad ni Kyla ay kayang gawin ang mga ganong krimen. September 2022 nang lumabas nga ang balita na pinayagan ng korte si Kyla na makapagpiyansa. Ayon nga sa ilan, ito ay naging posible dahil ang kanyang tatay ay dating retired Chief Justice. At ang mga koneksyon ng tatay ni Kyla ang tumulong para siya ay makapagpiyansa. Nagprotesta naman si Gemma at ang ilang mga natulungan ni John para siya ay magkaroon ng hustisya. Sa ngayon, gumugulong pa din ang trial at wala pang lumalabas na hatol para kay Kyla. Kung mapatunayan siyang guilty, maaari siyang hatulan ng habang buhay na pagkakulong o bitay. Nagpahayag naman ng saloobin ang pamilya ni John sa publiko. Ayon nga kay Gemma, nakakalungkot na umabot pa daw ng 10 taon bago magkaroon ng usad ang kaso ni John. Kaya hiling nga nila ay wag daw sayangin ng korte ang ilang taon nilang paghihintay para sa hustisya ni John. At hiling nga nila na mahatulan si Kyla. Sinabi naman ng ilang mga netizens na malabo nang mahatulan pa si Kyla dahil sa impluwensya ng kanyang pamilya. Ikaw, ano sa tingin mo? Makakamit pa kaya ni John ang hustisya na matagal nang iniintay ng kanyang pamilya? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!